paano mo sinasakay yung bike mo sa loob ng sasakyan kung meron kang unit na Mitsubishi Adventure na ganito ang pintuan at wala ka pang bike rack. Well, ganito ang ilalagay. Ay, ako nga po pala si Rogelio, isang negosyante nagbibisikleta na umasa sa 100 Day Vlog Challenge. At sa video ito, papakita ko sa inyo paano ko sinasakay itong bike ko. At the same time, nandito tayo ngayon sa shop ng Don and Jeff, hindi ako nagkakamali, para ipaayos yung under chassis nito kasi yung rack and pinion ng sasakyan natin ay nasira. So, may mga bad habits pala akong ginawa kaya nasira to. So, kung gusto niyo yung ganitong klaseng video, panoorin nyo hanggang dulo. Pero kung hindi, panoorin nyo na lang yung next video ko. Tara! Ito po yung unit natin, isang Mitsubishi Adventure na 2010 GX diesel. At andito tayo ngayon para ipaayos yung rack and pinion niya. Sa mga nagtatanong sa akin paano sinasakay yung bisikleta, andito po sa loob yung bisikleta ko. So, every time na may pupuntahan ako, naka-ready lang yung bike dito. So, siguro self-explanation naman kung paano ilagay. So, ito, dahil yung unit na to, naiki-clip yung or nailalagay dito sa ibabaw o sa gilid yung upuan niya. Etong part ng right ay nilalagay ko na dito. Pwede namang baliktarin, ito naman nandun. Kaya lang sa akin, ganyan ang ginagawa ko. Self-explanation naman siguro. Tatanggalin mo yung dalawang gulong. Ito yung harap at yun yung likod. And then, ganyan siya. Ano tawag doon? Ganyan. Basta, isa-isang kon ng nasa center na, nakahilera sa center na upuan. Tapos, yung isang upuan dito, hindi ko na sinabit dahil tatama siya dun sa likod. Bale, ganito ang setup ko pagka nilalagay ko yung bike dito. Madalas nandito lang sa loob yung bike dahil unpredictable yung schedule ko. Kung minsan may pinupuntahan ako na may mahaba akong oras, 1 o 2 oras na bakante, nagbabike na lang ako. So, ganyan lang po. Bale, nakabaliktad lang siya. So pagtatanggalin ko, unahin ko tong gulong na isa and kukunin ko lang to. So ang pinaka-ingatan nyo lang is of course yung mga salamin. Kasi pag sumayad yan, magagasgas. O kaya pagka nag-bounce siya o kumalampag, baka tumama yung bakal o baka tumama tong bike na to sa salamin, mabasag. Mas mahirap mabasagan ng salamin. Di bali nang masgas yung bike, wag lang yung salamin ang masira. So, ganyan lang po. Dahil yung unit ko, ang ganyan lang po yung pintuan niya. Patagilid. Bale, ito po yung bike nila. Isang legendary na bike. Mabilis na to kasi naka-rigid siya. Tapos, pangrektahan. Ayan. Hello sir, kumusta naman? Kumusta yung bike mo? Sabi mo kanina, bike mo yan. Saan mo siya ginagamit lagi? Dati sir, bale nagsisit up din ako dati. Nagkamot lang dati, nagpabike talaga ako dati. Oo. Ito, napabayaan ko na lang ito sir. Napabayaan? Aha. Pinapagamit ko na lang sa mga tauhan. Mga kasama mo dito. Naka-hydraulic ka na. Pang-rektahan na yan na setup pa. Oo. Ayan. Kaya sir, kumbaga, pinaglumaan na ng iba, ibinigay na lang sa akin ng mga dating tropa. So yung mga pyesa mo galing sa Mga tropa. tropa. Ngayon, wala na, hindi na ako nagbabike. Nagmumotor na lang ako. Sino yung mga tropa mo? Gusto kong tropahin yung mga namimigay sila eh. Kaya sir, hindi kilala yun. Hindi kilala. So mula dito, isang rigid na bisikleta. Rigid, tapos naka flat bar, and then medyo negative na stem na to, di ba? Ayan. So meron tayong isang napaka-comfy na upuan. So, sa tingin mo, sa pagbibisikleta at pagmumotor, saan ka mas masaya? Depende sa sir kasi pagka mainit na sir, hindi na ako komportable sa pagbabike. Motor talaga. Motor talaga. Dati, nung pandemic, bike talaga ako. Bike talaga, oo. Pandemic. Yan talaga. So, masasabi natin pandemic rider ka? Yes sir. Yeah. 2021, nag-start yung pandemic. Meron na akong bike noon. Naka-Baxter ako noon eh. Nakakasit na rin. Naka-upgrade. Sir, may iba tayo. Sabi mo, nag-aayos kayo ng mga under chassis sa mga sasakyan. So, ilang branch na ang meron ka at saan ka nagsimula?
galing po ako ng Banawe, sir. Then, isa po ko tauhan doon sa Banawe. Okay. Bago nagsimula po ako dito sa Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas, Cavite. Then, ang pangalawa kong dito sa Gen 3. Gen 3. Tapos, ito pangatlo na to, sir, dito. Dito, pangatlo na. So, lahat na nasabi mo mga branches, existing pa rin sila ngayon. Ako hanggang ngayon, Yes. sir, operate pa rin. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung mga eksaktong location nila? Ang sa Dasma natin, sa Barangay Pela, tabi ng 7-Eleven. Barangay Bella, tabi ng 7-Eleven. Tapos Sa Gen 3, naman, dito sa may Pasong Kamanchile, tabi ng, tapat ng Rosie Motors. Rusi Motors. Tapos dito sa Tansa, Dito sir sa Tansa, Along Antero Soriano lang tayo. Tapat ng Spider Fuel. South Ulan. Sahod Ulan, dito sa tapat ng Spider Fuel. Madali-daling hanapin to kaysa sa lahat. Ngayon, dito sa case ng sasakyan namin, nagka-problema ang rack and pinion. So, sa tingin mo, ano mga pwede nating ayusin dyan? Yan sir, ang pag sa rack and pinion, iwasan po natin magpalit-palit ng tawag ito, yung steering fluid. Iwasan po natin magpalit-palit yon. Dapat kung anong ginagamit natin since nung nakuha natin yung sasakyan, yun at yun na yun. Kasi nakakasira ho yun pagka, halimbawa, anong gamit mo ito. Actually, yan is mga kwan na lang yan eh. Kung anong available sa shop na dinaanan ko para lang makarating dito. Ito, genuine parts ho, ito gamitin. Ito maganda to. Yung kulay red kasi yun yung maganda talaga gamitin. Wag na yung kulay pula, ay parang bilang siya. Parang dilaw. Yun So, po is mabilis po nakapit na yung kapira kasi medyo malabnaw yun. ito naman kulay pula naman siya. Tsaka lagi po natin i-check yung reserve natin ng steering fluid. Gaya nito. Ito, bago ako dumating dito, nakailang lagay na ako eh. So, ibig sabihin, 2 liters na ang nailalagay ko bago ako marating dito sa Tansa. Tsaka yun sa natin, sa driving natin, dapat iwasan natin lagi yung isasagad talaga sa cabin tapos yung parang wala na talaga wala nang clearance kasi magti-trigger po yung steering pump natin. Pagka nag-trigger yung steering pump, mapupwersa po yung oil seal ng rack and pinion. Dapat pagka sagad mo, balik konti. Doon po yun mag-trigger yung mapupwersa po yung oil seal. Gawa ng sagad na nga, hinihilang mo pa lang. Dapat pag sagad, dito konti. Ayan. So, ibig sabihin, may mali sa driving habits namin. Meron yun sa kasi pagka, di ba yung iba, yung hapit na hapit pagka kumabig. Apo, Di ba pagka kabig mo ng sagad, balik mo unti. balik konti. Para yung steering pump natin may iikutan pa rin ng kumbaga may pressure na iikutan pa, ay yung ikot pa rin yung pressure sa steering pump. Steering pump, oo. Kasi pagka sakal na yung steering pump, mapupwersa ho yung pinaka oil seal natin sa rack and pinion. Rack and pinion. Sir, may iba tayo. Paano naman sa mga suspension o sa mga matagtag? Paano natin malalaman kung kailangan ng may palitan doon? Sa suspension naman natin, sir, gaya nito. Shock absorber. Gaya ng shock absorber. Meron tayong dalawang klaseng shock absorber. Meron tayong fluid type. Fluid type. Ito is fluid type. Sa mga old model po na sasakyan, kadalasan ho, fluid type ang ginagamit. Sa unit natin na Mitsubishi Adventure, anong Dalawang klase ho yan. Meron pong fluid type, meron pong gas type. Itong KYB natin, ito po yung gas type. gas type? So, anong mas maganda? Gas type? Mas maganda po yung gas type para makakatulong din ho yung puwersa nung sa spring ma-absorb ng shock mo. Mas maganda ho yung gas type kasi sa fluid type. Fluid type. Kasi ito tumutulak din po ito sa mismong suspension. Saan to na ilalagay? Sa likod? Sa likod. Sa likod.
So paano natin malalaman na palitin na yung mga shock absorber natin? Sa pangilalim po natin, sir, kailangan po every 5 years, kailangan yung magpa-check ng suspension. So hindi ko Kasi alam. ang suspension ho natin, ang pinaka-lifetime ho natin yan, ang pinaka-lifetime ng bawat sasakyan is 5 years na ho. 5 years or 6 years. Kaya po maramdaman nyo na minsan, may naririnig na kayong lagutok sa ilalim, or sumasayat na yung mga or di kaya di napantay yung kaya ng gulong mo. Yun ang isa sa dahilan. Okay. So malalaman ba natin mamaya kung yung sa unit natin na Mitsubishi Adventure may palitin na? Malalaman ho natin sa pagka ni-road test natin. Ni-road test natin. Okay. So anong pangalan ulit ng shop niyo, sir? Doon NJ Photo Repair Shop po. Located po kami dito sa Saudi Lantansa, along Antero Soriano, tapat po kami ng Spider Fuel. Ayan. Ito na po, nakalas na nila. May explain ba natin ngayon paano nagkaganito? Ayan po, expert po sa mga under chassis. So, sa tingin nyo, sir, anong nangyari dyan? Isa to sa dahilan, sir. Itong di na siya makinis yung surface. Hindi na makinis yung surface. So, ibig sabihin, kinalawang na siya. Opo, sir. Sir, ito sa dahilan, sir, kung bakit naging kalawang ito. Itong boots nyo, dapat huwag nyo pabayaan. Lalo't hydraulic yung sasakyan mo. Ito, maaaring simple lang kung tignan to. Opo. Malaking tulong mo ito para wag kalawangin itong shafting ng racket pinion. Oh, galing. Kasi ito po yung nagpuprotekta na hindi papasukin ng matubig o alikabok itong racket pinion natin. Oo. Kasi kung iisipin mo, racket pinion, galit na bagay, pero ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Ito po yung may hawak sa lahat. Manobela, ito po yan. Kapag wala ito, hindi po tatakbo yung sasakyan, hindi mo mailiko kung saan saan. Oo, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Kaya maigi pong magpa-check ng or titignan nyo yung pre-check up naman sa lahat ng mga gumagawa ng mga panglalim or sa pre-check up naman po lahat yan. Oo. Okay. Kaya ito, na hindi ata na ni sir na punit na yung steering boots niya, pinasok ng tubig. Mamaya papalitan nila ng seals to at kukuhanan ulit natin yan. Almost 2 weeks na pala na naayos tong rack and pinion ng sasakyan. Bale, nagkaroon lang kami ng konting problema sa steering U-joint itong sasakyan. Kasi yung gumawa nitong under chassis nitong sasakyan na to, nila na-install ng maayos yung steering U-joint at misalign siya. Kaya pag pinipihit mo siya ng full steering, ang nangyayari, may part na sobrang tigas at may part na sobrang lambot. Minsan, pag nasa sharp curve ka at lumagpas na yung steering mo sa part na matigas, mabibigla ka na mahila palalo yung manibela at nagkakos ng sobrang pag-steer mo o pagliko mo. Kaya pwedeng maging cause siya ng aksidente. So, ibinalik ko naman dun sa shop na gumawa nun. Kasi nung ginawa to, yung unang araw na ginawa to, gabi yun. Gabing-gabi na namin natapos yun. Kaya yung mga issue na yun, hindi na namin sila natapos. After a week, bumalik ako doon, inayos nila tong sasakyan. Binaklas ulit nila yung steering U-joint, nilagyan ng grasa, nilagyan ng WD-40 para malinisan. Tapos in-install ulit nila. Kaya lang, misalign pa rin yung pagkakalagay nila. Kaya hindi na-solve yung problem. Kala namin tuloy may problema yung steering pump. After few days, sakto naman na magde-deliver na ako ng mga items natin sa isang store natin sa Dasmariñas, Cavite. Tapos meron pala tayo dong hindi naman eksaktong kapitbahay pero malapit na nag-aayos ang under chassis. Kaya nagtanong ako sa kanila. Tapos sabi ko na may problema yung sasakyan, ganito. Pag ini-steer mo, may part na matigas, may part na malambot. Ang sabi nila sa akin is yung U-joint mo hindi na-install ng maayos. Ibig sabihin, misalign siya. So, dinala ko yung sasakyan doon, inayos nila, binaklas nila, tapos inayos ulit nila yung pagkakalagay. At ayun, na-solve na yung problema. Hindi man siya 100% na natanggal yung parang part na matigas, pero at least na kaya na ng isang kamay na ipihit yung manibela.
Kaya ngayon masaya na ako sa naging resulta nito. Sa mga nagbibisikleta na dumadayo sa iba't ibang lugar, tapos daladala nila yung mga bisikleta nila gamit ang sasakyan, mahalaga sa kanila na yung sasakyan na gamit nila is condition. Para makarating sila sa pupuntahan nila ng safe, makalaro, at makabalik din at makauwi sa bahay nila ng safe din. Dito sa sasakyan na to na Mitsubishi Adventure, pwede akong maglagay ng 2 o 3 bisikleta dito sa likod ko. Pwede kong itupi yung gitna para may lagay ko yung 3. Pero kung isang bike lang yung gamit ko, isang upuan lang na itutupi yung bandang likod. Ikaw, pag may pupuntahan kang malayong lugar, padyak all the way ka ba o sinasakay mo sa sasakyan yung bike mo? At paano mo sila nilalagay? May bike rack ka ba? O kagaya sa akin na tinatanggal yung gulong at pinapasok sa loob? Comment mo naman dyan sa comment section sa baba kasi interested ako kung paano nyo tinatransport yung mga bike nyo. Kung may tanong ka, suggestion, pwede mo kayo message. Ako nga po pala si Rahelio, yung tropang vlogger na nagsasabing